Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa ibang babae, sa isip niya ay makiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon, mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno." Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala, tinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa Ibanghelyong ito, pinalalim ni Jesus ang pag-unawa sa utos ng huwag kang makikiapid. Hindi lamang ito pisikal na pagkakasala, kundi pati na rin ang pagnanasa sa puso at isipan. Itinuturo niya na ang kasalanan ay nagsisimula sa loob, sa ating intensyon at pag-iisip. Ang pagdukot ng mata o pagputol ng kamay ay hindi literal na utos, kundi matinding babala sa kung gaano kaseryoso ang kasalanan. Ipinapaalala sa atin na dapat tayong maging masigasig sa pag-iwas sa anumang bagay na nagtutulak sa atin palayo sa kabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, linisin mo ang aking puso't isipan. Bigyan mo ako ng lakas upang talikuran ang mga bagay na naglalayo sa akin sa iyo. Turuan mo akong mamuhay ng may kadalisayan at katapatan. Amen.